Past board exam tayo class. HGE, May 2019. Ang sabi rito, a bucket with water 0.4 meter deep is carried inside an elevator that accelerates at 3 meter per second squared. Evaluate the pressure in kPa exerted by the water at the base of the bucket if the elevator is traveling downward. Okay, dito class, hinighlight ko yung mga mahalagang given na binigay dito sa problem natin, no? And dito rin, try nating isolve yung mga sinasabing trap, ganon. Dito sa HGE, kung meron man, no? Okay, so dito class, kung aalalahanin natin yung formula, ang formula dito class is pressure is equal to gamma height, quantity 1, plus or minus ng acceleration all over gravitational acceleration. Okay. So take note dito class, sa dalawang ito. This one is para dito, no? Positive kapag traveling upward, negative kapag traveling downward. Dito naman class sa acceleration, yung positive and negative dito. Positive kapag acceleration, negative kapag deceleration. Okay. So try natin class i-input yung mga value natin, no? Okay. So pressure natin is equal to gamma na ginagamit natin is gamma ng water which is 9.81. Yung height natin class is 0.4. Quantity 1. Since traveling downward tayo, ang gagamitin natin is negative. And acceleration, accelerates nakalagay, no? Which is 3 meters. Ay 3 meter per second squared all over 9.81 na value ng gravitational acceleration. So pag kinuha natin yan class, ang lalabas sa sagot is 2.72 kilopascal. Okay. Sir, paano naman kunin yung mga ibang answer dito sa answer key natin, no, sa ABCD? Okay. So ang nakuha nating sagot is 2.72, which is eto na yung tama. Paano naman kapag nagkamali ka? Halimbawa, ang ginamit mo is P naman na 9.81 times 0.4 times 1, tapos ang nagamit mo is positive, no? Nakalagay dyan downward pero ang nagamit mo positive, halimbawa nalito ka, 3 over 9.81. Okay. Ang lalabas dito class, pag mali ang nagamit mo na pressure is 5.12, no? Ang lalabas dyan. Okay, next naman, paano naman kapag mali yung na-input mo sa calculator? Halimbawa, tama naman yung mga operation mo, pero mali yung na-input mo sa calculator. Halimbawa, okay, eto talaga yung tamang solution natin class, di ba? Eto, naka-traveling downward siya, kaya 1 minus. Paano naman kapag ang nagamit mo 0.3, naduling ka, or mali yung na-input mo sa calculator, tapos nagmamadali ka sa exam kasi kinakabahan ka, no? So, ang makukuha mong P dyan class is 9.81 times 0.3 times 1 minus 3 all over 9.81. Ang makukuha mong sagot is 2.043. So, nasa choices na naman siya, no? Ayan. Okay. Nasa choices na naman siya. Okay, try pa natin kunin ulit yung isa. Paano naman? Saan ka na naman ulit pwedeng magkamali dito class? Halimbawa, 9.81 times 0.3 tapos 1 plus naman ang nagamit mo. 3 over 9.81. Halimbawa, eto class, no? So, ang pwede nating makuhang P dyan is what? Eto, 3.843. Ayan. Eto class, yung mga error na dapat nating iwasan, no? Kapag nagsasagot tayo ng HGE. So, wrong to. This one is wrong also. And wrong also. So, class, madali lang ang HGE sa board exam. Sana be careful at huwag tayong malilito.